Bihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Kayo pa rin yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Ngayon, yung pinaka-last issue natin about amnesty. Yung mga expired na residence visa na, may mga iba kasi narinig, sabi nila, hintay lang natin magkaroon ng amnesty. At may mga iba naman dito, under tourist or visit visa, na expired na rin, pero nandito pa. So, sino pong pwedeng sumagot dito? Ano mangyayari sa kanila? At may karapatan ba sila? Sir Tony. Okay, ganito yan. Kagaya ng off-the-air discussion natin kanina, sa aking karanasan, mas mas forgiving ang gobyerno pagka ikaw dating residence visa holder. Kasi nadja-justify yung overstay mo. Naghahanap ng trabaho or siguro nagkaroon ka ng issues with your employer, nagkaroon ng kaso or what. Okay, but even then, meron tayong mga legal procedures na sinusunod dyan. Pero I don't think ganun sila ka-lenient pagdating sa mga tourist visa, pati residence, visit visa holders, no? Kasi walang legal documentation yun eh. Opo. Kumbaga mahirap na i-justify, ba't nandito pa kayo? Hindi naman kayo nagtatrabaho. Diba kung tourist kayo, siguro naikot niya na yung buong Dubai o buong UAE. Nandito pa rin kayo. So anong pakay nyo? Okay. That's one point. Another point is, ito na-relay lang din sa akin. Okay. But I think it comes from a reliable source. Dahil wala na nga daw mercy court, ang ginawa naman ng gobyerno is binaba ang rate ng overstay fine. Okay. From 25 dirhams per day to just 15 dirhams. Okay? So wala nang tawaran. Walang tawaran. Overstay ka, babayaran mo yung 15 per So day. yung mga nakikinig, pinaka last day ng ng visa ninyo, na-cancel ka mo, tapos 30 days may grace period. At the start of the end of the grace period, 31st day, on the 31st day, after na-cancel kayo, doon na kayo magbilang. Yes. Times 15 a day. Times 15 a day. Nandun na ako. So, kung gusto nilang magantay na lang ng amnesty, anong natatapat na danger sa buhay nila? Well, pag-alagala ka dito, you will be an undocumented alien. Alright. Illegal alien ka for all intents and purposes. Whether visit visa holder ka, tourist visa holder, or residence visa holder. Ang ano na lang dyan is paano mo i-justify yung sarili mo. Opo. Pag nahuli ka? Pag nahuli ka. Ano, bilanggo ba sila pag nahuli? Expired visa? Kasi depende yan eh. Pag ikaw pinaghahanap, for example, nito, yung sinampahan ka ng kaso, absconding. Absconding, okay. opo. Linayasa mo yung employer mo. Or, nito, yung i-repatriate ka, you jump the repatriation process, hindi ka nag-board dun sa flight mo. Oh, okay. Okay. Pwede kang habulin for absconding. That's the second type. Yung pangatlo naman, surreptitiously bumalik sa Dubai before the end of 6 months. Kasi normally yan, sa pagkakaalam ko, pag hindi na bumalik after vacation, opo. Yung employer has the right to initiate yung absconding complaint after 6 months. Okay. Kasi nga we're expected to be within the country at least for 6 months, diba? Opo. Okay. Ngayon pag hindi ka bumalik, after 6 months, pwede na siya mag-file. Pwede mag-initiate ng absconding complaint. Yung iba, surreptitiously, quietly bumabalik. Okay? In the hope na maiiwasan yung kanyang employer, makakuha siya ng panibagong employment. Opo. Siguro bayaran yung kanyang ban or what. Under the old setup, ganun ang ginagawa. Okay? Isa din yun na pwedeng yung pagmulan ng isang absconding complaint. Okay? Meron pang isang instance ng absconding pag meron kayong kasulatan, for example, okay, valido yan according to a reliable source, no? May kasulatan kayo na pumapayag ka na habulin ka kung sakasakaling hindi ka bumalik. May ganun pala yun. And in some cases, pag yan inilapit sa immigration, pumapanig ang immigration sa nag-a-apply for absconding. Kasi merong effect yan eh. May effect yan sa employer. Opo. May effect yan sa kanyang visa process. Totoo. Meron yung effect sa kanyang trade license. Totoo. Okay? Kaya lahat yan actually nagkakasanga-sanga. Sa maikli kong pagtatrabaho dito sa Dubai, na-analyze ako, nakikita ko na somehow mismo yung batas, meron siya sariling kahinaan eh. Okay? Sinasabi natin, hindi ko sinasabing mali at tama yung pag-withhold ng
ng passport. Okay? But somehow, meron ding dahilan. Apo. Okay? Kasi, i-place natin sa situation na ganito. Linayasan ka ng employee mo, paano mo siya kakanselahin? Totoo. Yung employee na yan remains on your employee list hanggat hindi siya nabubura. Habang nandyan yan at na-report yan absconding at hindi siya na-eliminate, merong Black point. impact yan, meron yang epekto Sa sa license. hanap buhay ng Oo, ng tama. employer. Totoo. Okay, kaya hindi mo rin masisisi yung ibang employers kung bakit hinahawakan nila yung passport. Of course, that is not to say na tama Apo. yung prosesong yun, because it is also very clear, even under our Philippine laws, na yan ay pagmamayari ng Republika ng Pilipinas. Apo. Okay? Yan ay hinahawakan ng isang ng isang citizen. Okay? Kasi iginawad yun sa kanya. Okay? At anytime pwede rin bawiin sa kanya ng gobyerno yun. Okay? Hindi property right ang passport eh. Pribilehyo yan. Kaya ngayon pag-apply mo ng passport, pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Okay? They have the right to. Eto may isang medyo napaka-sensitive na issue. Paano kung illegal na ang magkasama sila illegal, ibig sabihin may asawa pareho, may asawa sa Pilipinas. Ako. Tapos illegal stay na rin sila at nagkaanak sila. Ayan na So naman. anak, walang papeles. Bluebird. 'Di ba pinag-discuss natin to 4 weeks ago? So sino pwede sumagot dito? Yung dalawang magkasama, pareho may asawa sa Pilipinas, illegal din sila dito, nagkaanak sila, walang papeles yung anak. Anong status nila? Illegal alien. Actually, ang status po nila, sir, mga immoral. Ayun. That's number one. Okay. Kaya nga, Actually, una is, dapat sana kung may asawa tayo sa Pinas, hindi na tayo mag-aasawa dito. Sa kiss. Or mababae dito. Oh, or sa sa kiss. Pwede kasi tayong kasuhan yan pagdating natin sa Pinas eh. Kumbaga, pwede tayong kasuhan ng violation against, kung lalaki yung nababae dito, pwede tayong kasuhan doon sa Pinas ng VAUSI, violation against women and children, Okay. pagdating ng lalaki doon sa Pinas, or adultery or concubinage, or depende na yan sa fiscal kung anong tingin niya sa kaso. Ang kuan lang doon, sir, is mahirap po na issue yung tanong nyo kasi napaka-komplikado po. Oh, yun nga eh. Kung Double or titingnan triple mo- whammy. Kung titingnan mo sa point of view ng legal, una is illegal talaga sila kasi hindi naman sila kasal, tsaka Okay. wala silang karapatang magsama, tsaka may batas po dito na bawal po yung magsama ang lalaki at babae na hindi kasal. Now, gumawa pa sila ng bata na walang kasalanan. So, paano undocumented yung bata eh? Paano natin yun iuwi sa Pinas? Yung ano pala, hindi pala isa, dalawang anak. Oh. Ito may follow-up question. Dalawa, sir? So sabi ngayon nito, last month, nahuli ng CID yung lalaki at nakakulong. So naiwan yung babae at dalawang anak na nagtatago. May chance pa ba silang makauwi? Yung babae tapos dalawang anak? Chance sa pag-uwi, I think, saan po sila dadaan? Yun ang unang tanong. Sa airport? Airbase? Landbase? Seabase? Kasi medyo mahihirapan po tayo na parang gumawa tayo ng trick para makalabas dito eh. Kasi may kasalanan na silang ginawa eh. Criminal case kasi yun, sir eh. Okay. Sa may grant, ba, pag nilapitan kayo ng mga tulad ng ganitong kaso, kasi tao to eh. Kababayan to eh. So, pero immoral eh. So, anong stand ninyo? Sa ganang kaso po, may karapatan pa rin po sila. Ang ina-assess po namin sa kanila is, ina-advise po namin sa kanila is, pupunta pa rin ng Polo OWA. At kung anumang paraan ang gagawin ng Polo OWA para mapauwi sila. Pero illegal na nga yata. Sabi na, baka pakasabi ito illegal na, baka expired na or overstaying. So, in all angles of the law, wala na. Violation. Pero tao pa rin. Opo. Meron po tayong assistance galing sa consulate, yung ATN, Assistance to National. Sila po magbibigay ng advice kung paano po talaga i-handle yung kaso nilang bilang illegal na tao at magkaroon may anak dito. question, sir. Ano bang diferensya ng isang empleyado na dapat pumunta ng consulate or sa Polo OWA? Kasi laging tanong yan eh. Sino ba yung dapat pumunta sa ATN? Sino ba yung dapat pumunta sa Polo OWA? Kasi- Di ba? Nalilito sila eh. Kasi sa Polo po, labor po yun eh. So, sino yung pupunta dapat ng Polo OWA? Yung may labor issues. Dalawa po kasi yung Polo OWA. Polo means Philippine Overseas Labor Office po siya. Opo. Yung mga labor case, yung mga nagpahingi po ng advice, mga kasong po regarding sa labor. So, down... Sa OWA po, yung mga welfare po, yung mga tumakas. Okay. Yung mga kasambahay na tumatakas po dyan.
at hindi po nagbigay ng ano sa pulis, Opo. tatakbo po sila sa OWA at doon po sila mag-i-stay muna at kung ano pong assistance ibibigay ng OWA, yun po yung sinusunod. Okay. So, sino naman yung pupunta sa ATN? Yung ATN ay nasa opisina ng consulate. Kasi nalilito sila eh. Pero malapit na silang magkasama sa malapit sa isang area, di ba? May announcement na nabasa ko na magkalapit na yata yung later on Polo OWA after the Eid festivities. Mga So, okay. So, Yung- let us know, yung isang nakikinig na ordinaryong isang empleyado, gusto niyang malaman, saan ba ako pupunta? Consulate? Opo. OWA? Yung po sa consulate po, ang anong hawak po nila din more on criminal case at saka civil case. Okay. Sa OWA, yung mga welfare po. Mga kontrata, basta labor, ano. Opo. Saan pumapasok dito yung mga nagsisuicide pala? Sinong mga nung issued? Oo. Consulate po. Consulate. Opo. Okay. Okay, may copy ako ditong PhilCom Safety Awareness Booklet. Know the rules in the UAE, its customs and traditions. Ito yung mga na-violate yata karamihan eh. Number 1, alcohol or liquor. Number 2, bouncing check. Number 3, dancing in public. Number 4, dress code. Number 5, drink driving. Number 6, driving offenses. Number 7, drugs. So ito yung mga mabibigat ano. About drug cases naman. May mga Pilipino na bang mga Actually, sa Baka, drug cases, ang dami na pong Pilipino na nakakulong ngayon dahil sa droga eh. droga? Ano klaseng Yep. droga to? Actually, shabu. Nakakarating dito. Yep. Actually, may tumawag sa akin from Murakabat Police Station na isa ring Pilipino, may sa Burdubay, tsaka may sa Abu Dhabi. Okay. Drug cases, I think, basta mga seryoso na kaso na drug cases, it's the Philippine Consulate who will handle these cases. Yung ATN na ito. Bakit tumawag sa'yo? Actually, tumawag, pinupunta ko sa office, at least mabigyan ng Guide. advice. Pero sa mga ganito, alam mo nang talagang Guilty. zero tolerance sila sa mga drugs. Zero tolerance itong UAE Pero- regarding drugs. Tumutulong pa rin kayo. Actually, sa office, sa law firm namin, tumutulong kami. Pero ang sabi ko sa kanila, para di kayo makagasto, pumunta kayo ng Philippine Consulate, then let the Philippine Consulate na maghanap ng lawyer para sa inyo. Ako free ako magbigay ng legal advice sa inyo, but the thing is, pagdating sa court, local Emirati po yung pupunta sa court. Hindi ka pwede mag-appeal. Yep. And during investigation, sana man lang, during investigation pa lang sa police, dapat may kinatawan na po tayo na marunong mag-English at mag-Arabic, at least maintindihan. Kasi yung sinasabi doon sa police during investigation, is yun na yun ang direct testimony ng akusado pagdating sa korte. Wala na kasi dito yung parang question and answer pagdating sa korte. So, anong file ng police? Yun na yun. Yun ang direct testimony niya. So kung magkamali ka doon sa police, medyo mahirap na eh. So, yung mabigat na base pala yun, ano? Yep. Yun ang evidence, rule of Yes. evidence of the court. Sige nga. May tanong dito para sa mga kasambahay. Ang tanong dito ni Tesma sa kasambahay, applicable po ba ang transfer visa after 2 years o sa mga nag-work lang po sa labas? Sinong pwedeng sumagot? Welcome back pala, Tesma, from Germany yata. or Ang Europe. tanong niya, sa kasambahay, applicable po ba ang transfer visa after 2 years o sa mga nag-work lang po sa labas? Sir Tony? Paliwanag ba? Medyo vague yung question kasi let me approach the question in this fashion. Unang-una, wala na yung transfer visa, okay? Okay. Wala na. Wala na. There's no such thing as a transfer visa anymore. Kung iisipin natin in terms of yung regular concept ng employment sa UAE. Wala na po ito. Wala. You have to cancel that visa. Okay? Ganun ba yun? Isasubmit mo siya for cancellation. May cancellation procedures. Okay? Okay. Then, sa kaka-issuehan ng bago. Yung kasing sinasabi nilang transfer visa, walang cancellation na nangyayari. There is merely a switch of sponsors. Okay. Okay? Nakita ng gobyerno, merong loophole doon. Okay? Hindi malinaw. Yung responsibility over yung manggagawa, parang nakikita nila hindi fully handed over doon sa panibagong employer. Kaya minabuti na lang, okay, gusto mong lumipat, kakanselahin ka Cancel, namin. and then issue Pag-cancel,
mag-apply na pa ng bagong visa, ayun ang bagong mong employer. So, ang duties and obligations ng subsequent employer, malinaw din. Okay. So, isa pa pong question, sabi dito, sino ba yung nagsabi ng NOC? Kayo yung nagsabi ng NOC, Sir Tony. Ano? Sabi niya dito, sabi ni Leggy, I have a friend who was under wife's visa. He said that he can't use anymore that visa because it is prohibited since he is already employed, even if the sponsor by his wife issued an NOC. Hindi, by his wife. Hindi. Yung wife yan, magbibigay ng NOC. Hindi yung sponsor ng wife. Let me read. I have a friend who was under wife's visa. So, yung husband is under the wife's visa. He said that he can't use anymore that visa because it is prohibited since he is already employed. Even if the sponsor, yung wife, issued an NOC. Okay. Ganito siguro, baka siya na-issuehan, nag-apply siya tumanggap siya ng visa from the company. Yun As the yung sponsor. lalaki. At the same So, syempre, wala nang visa yung kanyang wife's visa. Oo. That is automatically nullified. Doon na siya sa Doon na employer siya sa na. company's visa. Okay. So, I hope na naklaro yan. Let me add as well, no, para sa kaalaman na lang din ng mga nasa either husband or wife's visa. Nasa sa iyo niya yan if you want to remain in your spouse's visa. Opo. Okay? Wala namang nagpo-prohibit. There are some companies pumapayag din ng ganun. Basta meron lang NOC to make it legal. Kaya lang itong hitch. Pagka yung wife or yung husband na-cancela, di ba? Damay Kung sa siya. advertisement pa ng Floorwax, goodbye bunot ka din. Okay? Okay, bago yan. Kayo narinig yan. Ano? Goodbye, bunot. Ano? Goodbye bunot ka. Sige. Kumbaga, Okay. Actually, ubos na tayo sa oras. Pinaka-last break natin dito. Tapos final messages. Ngayon ganito, sa mga tagapakinig at nag-post sa Facebook, ibibigay ng mga guest natin yung kanilang contact details, either mobile number or email addresses. Ha? Kasi meron rin tayong obligasyon sa mga nakinig sa atin at nagtanong sila at bubuksan rin yung Filipino Rhythm Dubai I 103.8 tapos Filipino Excellence Media na Facebook accounts para malaman niyo yung mga katanungan rin nila. Babalik po kami.